Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Limang taon na ang nakalipas mula nang ikasal kami ni Dante. Tunay nga, hindi ko lubos maisip kung gaano kabilis lumipas ang panahon. Minsan, kapag tahimik ang gabi at ako'y nag-iisa sa aming silid, napapangiti na lang ako habang naaalala kung paano kami nagsimula, mga sigawan, tampuhan, luha, at mga yakap na bumuo sa kung ano kami ngayon. 5 taon na ang nakalipas, kami mga estranghero pa lamang, hindi alam ang isa't isa. Ngunit ngayon ay masayang mag-asawa na kami at wala sa amin ang kayang maghiwalay kahit isang araw lamang. Naalala ko pa ang araw na pumanaw ang aking lola. Ramdam ko ang labis na kalungkutan at iniisip kong baka wala na akong matitirhan o kasama sa buhay. Naramdaman kong mag-isa ako sa mundo, parang wala ng direksyon ang lahat. Ngunit nagkamali ako. Sa likod pala ng pagdurusa ay may nakatagong biyaya. Patuloy akong nagdaramdam at nagtatanong kay Diyos. Ngunit ang Diyos, na mabait at mapagmahal, ay pinagpala ako ng isang napakagandang pamilya na hindi kailanman nagpatunay na ako'y hindi mahalaga. Binigyan niya ako ng napakaraming dahilan upang umiti at ng mga taong maituturing kong pamilya, ang aking asawa na si Dante, ang aking mga magulang, sina Sarah, Ashton, at ang kanilang anak na si Chlo, at syempre, si Liam, ang aking anak. Oo, bukod sa pagiging asawa ni Dante, ako na rin ang ina ng aming anak na si Liam. Si Liam ay ang aming isang taong gulang na anak na lalaki na araw-araw ay nagiging mas malikot. Siya ang aking mundo, ang aking lahat, at kamukha niya ang kanyang ama, mula sa mga mata hanggang sa ngiti. Minsan, kapag nakikita ko silang magkasama, parang dalawang patak ng tubig, parehong may matatag na tingin, ngunit mailambing na kay bilis magpabagsak ng aking puso. Mahal ko siya higit sa lahat sa mundong ito. Siya ang aking paboritong tao sa buong mundo. Sa tuwing nakikita ko siya, napupuno ako ng kaligayahan at pagmamalaki na siya ang aking anak. Naalala ko pa ang araw na nalaman kong muli akong buntis. Umiyak ako ng labis sa tuwa, mga luhang hindi dahil sa sakit kundi sa labis na pasasalamat. Nag-alala ang lahat sa akin nang makita akong umiiyak, ngunit nang ibahagi ko ang mabuting balita, umiiyak din sila sa tuwa. Lahat kami ay nagyakapan at sa sandaling iyon, parang bumalik ang bahaging nawala sa puso ko noon. Sa aking pagbubuntis, inalagaan ako ng husto ng lahat, lalo na ni Dante. Siya ang aking sandalan, ang aking kalmadong bisig sa tuwing ako'y nakakaramdam ng takot. Ipinagdiriwang namin ang aking pagbubuntis halos araw-araw, at tinupad niya ang lahat ng aking mga simpleng hiling ng walang reklamo. Kapag gusto ko ng manggang hilaw sa hating gabi, pupunta siya sa kusina at maghahanap. Kapag gusto kong yakapin siya ng walang dahilan, nandyan siya agad. At sa aking pagtataka, lalo pa akong minahal ni Dante kahit pa nagiging malikot ako o nagtatampo dahil sa pagbabago ng aking damdamin. Hindi lamang iyon, nag-aayos pa siya ng mga komportabling date sa bahay kahit malapit ng mga anak. May mga kandila, bulaklak at paborito kong strawberry milkshake. Tinupad niya ang lahat ng aking makatwiran at hindi makatwirang kahilingan ng walang reklamo. At ganoon nga lumipas ang 9 na buwan hanggang sa makilala namin ang aming munting prinsipe, si Liam. Ang unang iyak niya ay parang musika, parang himig ng pag-asa na bumubuhay sa aming puso. Ngayon, ganap na ang aming buhay. Masaya kami at namumuhay ng ganap. Nawawala na ang lahat ng aking hinaing sa buhay, at ngayon ay buong puso akong nagpapasalamat sa Diyos sa pagbibigay sa akin ng isang masayang pamilya. Naputol ang aking mga iniisip nang marinig ko ang iyak ng aking munting halimaw. Agad akong tumayo mula sa kama at lumapit sa kanyang duyan, kung saan siya ay nagkikibit balikat at may kaunting luha sa kanyang magagandang asul na mata. Gising na ang aking baby, wika ko ng malambing at inakay siya sa aking mga bisig, at tumigil ang kanyang pag-iyak. Aking baby, sambit ko habang iniikot siya ng bahagya, at mumiti siya ng kaunti at hinaplos ang aking dibdib. Gutom na ang aking baby. Tanong ko sa isang bata at malambing na tono at nagsimulang bumulalas siya. Nakakatuwa. Umiti ako ng maliwanag sa kanya at umupo sa kama na may nakasandal na aking anak sa aking kandungan habang sinimulan kong pasusuhin siya. Sa kalagitnaan, hinawakan ni Liam ang aking kwintas sa kanyang maliit na palad.
Hinalikan ko ang kanyang noo at hinaplos ang kanyang ulo ng malambing. Pagkatapos niyang magsawa, maayos ko siyang tinakpan at pinunasan ang kanyang bibig bago ko siya palitan ng damit. Umalis na tayo. Siguro papunta na si Dada, di ba? Tanong ko, at agad na lumiwanag ang kanyang mga mata at tumawa siya ng malakas. Wika niya ng mailabis na kasiyahan. Siyempre, ang munting halimaw na ito ay palaging nakakaabala sa akin, ngunit pagdating kay Dada, siya ay nagiging cute at mahinhin. Munting malikot ngunit napaka-cute. Oo, Dad, biro ko at lumabas ng aking silid. Nakalimutan ko pang sabihin, ngayon ay nakatira na kami sa ibabang palapag ng mansyon. Nang ako'y buntis pa kay Liam, napagpasyahan namin ni Dante na lumipat sa ibaba. Ayaw ko kasing may mangyari sa kanya dahil sa aking kakulangan sa ina. Naranasan ko na ang pagkawala ng aking unang anak, kaya hindi ko nais na mawala rin siya. Kaya nga lumipat kami at hanggang ngayon ay naninirahan pa rin doon. Lumabas ako ng mansyon na may bitbit na si Liam at lumapit kay Sarah, na naglalaro na noon kasama si Chloe sa harapang bakuran. Hey, bati ko ng may ngiti at kumaway si Sarah sa akin habang si Chloe naman ay tumakbo papalapit. Baby! Baby! Sigaw ni Chloe sa tuwa nang makita niyang gising si Liam. Hey, little princess, biro ko sabay tawa at umupo sa banig sa tabi ni Sarah. Bab! Sigaw ni Chloe ng masaya at hinaplos ang pisngi ni Liam gamit ang kanyang maliliit na palad na ikinatawa naman ni Liam. Nagpalitan kami ng ngiti habang pinagmamasdan sila. Ang dalawa ay talagang malapit sa isa't isa, kahit na si Chloe ay 3 taong mas matanda kaysa kay Liam. Hey, Lia baby, gusto mo bang maglaro sa akin? Tanong ni Chloe, matapos niyang ibigay kay Liam ang kanyang paboritong laruan at agad naman itong hinawakan ni Liam. Ibig sabihin oo, gusto niyang makipaglaro sa kanyang big sissy. Sigaw ni Chloe ng masaya at nagbigay sa amin ng malaking ngiti ng pagmamalaki. Tumawa si Sarah sa kalikutan ng anak at niyakap ito. Siyempre, baby, gusto ni Liam makipaglaro sa kanyang magandang big sissy, sabi ni Sarah habang hinahalikan ang pisngi nito at sabay-sabay silang tumawa. Pagkaraan, nagsimulang maglaro si Chloe kasama si Liam habang kami ni Sarah ay nakipagkwentuhan. Narinig ko, tila sobra ang interes ng anak ni Ginoong Sarmiento sa asawa mo, tanong ni Sarah at pinaikot ko ang aking mga mata. Oo, akala niya may tsansa siya kay Dante. Nakakainis, sagot ko ng galit. Kahapon, pagpunta ko sa opisina, nagsimulang mag-flirt siya kay Dante sa harap ko, dagdag ko habang umiling. Ha, talaga? Tanong ni Sarah nang nagulat at tumango ako. Bago pa man ako nakagalit sa kanya, si Dante mismo ang nagbigay sa kanya ng leksyon tungkol sa pagiging propesyonal, wika ko sabay tawa. Siyempre, si Dante Arrogant Razon ay hindi nagtatolerate ng anumang sagabal sa kanyang trabaho, sambit ni Sarah habang tumatawa at tumango ako. Oo, halos umiyak ang anak ni Sarmiento matapos sa babala ni Dante. At pati si Ginoong Sarmiento natakot din, sabi ko sabay tawa. Di naglaon, dumating sina Dante at Ashton, kasunod ang kanilang mga bodyguard. Masayang tumakbo si Chloe papalapit sa kanyang ama, habang si Liam ay nagsimulang mag-ingay at gumapang papalapit kay Dante. Bumulala si Liam nang masaya nang buhatin siya ni Dante sa kanyang mga bisig. Kumusta na ang aking little man? Tanong ni Dante habang isinunod ang kanyang ilong sa ilong ni Liam at malakas na tumawa si Liam. Bumulala si Liam at hinaplos ng marahan ang mukha ni Dante. Ngumiti si Dante at umupo sa tabi ko na may hawak na si Xavier. Sinikap kong kunin si Xavier mula sa kanya, ngunit agad itong umiiyak, kaya napangiti ako ng pilit. Bakit mo laging ginagawa yan kung alam mong hindi kanya iiwan sa tabi niya? Tanong ni Dante nang may bahagyang kayabangan at pinanood ko siya. Dahil traidor ang anak mo. Ilang buwan ko siyang dinadala sa aking tiyan, pinanganak, pinakain, nilinis, at pinapasaya, ngunit lagi niyang pinipili ka kaysa sa akin. Reklamo ko ng mailungkot at tumawa si Dante. Selos na asawa ko, biro ni Dante habang pinipisil ang aking pisngi at pinanood ko siyang mahigpit. Huwag kang mag-alala, mahal. Pareho naming mahal ka, wika ni Dante na may ngiti habang tumingin kay Liam. Hindi ba, baby, dagdag niya sabay kiliti kay Liam na agad na tumawa ng malakas. Ngumiti ako habang pinagmamasdan ang aking dalawang mahal at niyakap sila ng marahan. Mahal ko rin kayo, wika ko sabay dibdib at tumawa si Dante sabay niyakap din ako. Nag-enjoy kami sa aming sandali nang may narinig kaming tunog ng kamera.
Tumingin kami sa harap at nakita na si Sarah pala ang kumuha ng litrato namin gamit ang kanyang telepono. Aw, ang cute niyo talaga, sabi ni Sarah at ipinakita sa amin ang litrato, na ikinagulat ko at ikinamangha. O Diyos ko! Ang ganda ng kuha mo sa amin, Sarah. Pakisend nga sa akin, ngayon din, wika ko sabay ngiti. Siyempre, sagot ni Sarah habang ibinalik ang telepono sa akin. Di naglaon, natanggap ko ang litrato mula sa kanya. Nagpasalamat ako at inilagay ito bilang wallpaper ng aking telepono at ipinakita kay Dante na nagpakita ng thumbs up sa akin. Sa palagay ko, pumasok na tayo. Medyo lumalamig na ang panahon, wika ni Ashton, at tumango kaming lahat bago pumasok sa mansyon. Pagpasok sa mansyon, iniabot ni Dante si Liam sa akin at nagpunta upang magbago ng damit at mag-ayos ng sarili. Tara, manood tayo ng cartoon kasama ang iyong sisi ha. Sabi ko sa mahinahong boses at umupo sa tabi ni Chlo na nanonood ng Cocomelon. Sa gitna ng panonood, nakatulog si Liam at si Chlo ay lumapit sa kanyang ina, si Sarah. Napakumbaba ako at nagpa siya na palitan ang channel. Habang pinapalitan ko ang mga channel, may isang balita na nakahuli sa aking pansin. Huminga ako ng malalim nang makita ang balita tungkol kay Madison na ngayon ay ipinagdiriwang ang kanyang kaarawan. Pinag-uusapan nila kung paano siya nasa rurok ng kanyang karera noong siya at si Dante ay nagsimulang mag-date at kung paano nagbago ang kanyang buhay nang tumanggi si Dante na pakasalan siya. At kung paano siya ngayon ay nakulong. Pinatay ko ang telebisyon at huminga ng malalim habang iniisip ang tungkol sa kanya. Galit ako sa kanya at sa buong pamilya niya. Sa pagsasalita tungkol sa kanya, nang kumuha ng mga detective si Papa, nalaman namin na alam ng buong pamilya niya ang tungkol sa plano ni Ethan at Martin. Sa katunayan, nagkakausap sila at nagpapalitan ng impormasyon sa telepono habang ako ay kinidnap. Alam nilang buntis ako at pinilit pa rin nila akong dalhin para mapahamak ako at ang aking anak. Walang hiya silang mga nilalang. Kaya nga, ngayon ay nakulong na silang lahat at mananatili doon sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. At tungkol kay Martin, patay na siya ngayon. Oo, nagpakamatay siya 2 taon na ang nakalipas sa hindi matukoy na dahilan. Bagamat masaya ako na wala na siya, may bahagi sa akin na nais na manatili siyang buhay at maranasan ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa bilangguan mag-isa. Ngunit muli, hindi ito nasa aking kamay. Desisyon niya iyon. Ngunit alam ko ang isang bagay, siguradong siya ay natutunaw na sa impyerno kasama si Ethan. Mahal ko, biglang narinig ko ang tinig ni Dante at mumiti ako nang tumingin sa kanya. Nakatulog ba siya? Tanong niya sabay umungol na nagpaaliw sa akin at tumawa ako. Oo, sagot ko at iniabot kay Dante si Liam. Mumiti siya sa akin at humalik sa aking mga labi. Mumiti rin ako sa kanya at nagpunta sa kusina nang dumating sina Mama at Papa. Mama, Papa. Bati ko at niyakap sila isa-isa. Kumusta ang inyong biyahe? Tanong ko pagkatapos ng yakap. Mabuti naman. Sobrang saya namin, sagot ni Mama ng masaya. Maligayang pagbalik, Mama at Papa, wika ni Dante sabay ngiti at mumiti rin sila sa kanya. Aw, natutulog ang aking maliit na baby, bati ni Mama ng masaya at ina ko si Liam na natutulog na, hinalikan sa noo. Grandpa, Grandma. Sigaw ni Chlo ng masaya, dumating kasama ang kanyang mga magulang at niyakap silang dalawa. Kumusta na ang aking little princess? Tanong ni Papa habang inako si Chlo, nang umiti ng maliwanag. Mabuti po, Grandpa. May mga laruan po ba kayo para sa akin? Tanong niya ng inosente na ikinatawa namin lahat. Siyempre. Halika, ipapakita ko sa'yo, wika ni Papa, at nagpunta kami sa sala kung saan sinimulang i-unpack ni Papa ang kanyang bagong bagahe na puno ng mga laruan. Wow, sigaw ni Chlo nang masaya nang makita ang laruan niyang Mickey Mouse na kotse. Samantala, nagising si Liam na nasa mga bisig ni Mama. Umiti siya at binigyan ng bagong laruan na agad niyang sinimulang nguyain. Tumawa kaming lahat sa inosenteng kalikutan ng mga bata. At ganoon nga, isa na namang magandang araw sa aking buhay ang lumipas ng puno ng kaligayahan. Sa gitna ng tawanan, amoy ng nilulutong hapunan at musika ng pamilya, napapikit ako at bumulong ng panalangin. Diyos ko, sana ay patuloy mo kaming gabayan upang manatiling masaya at malusog. Ngunit ngayong gabi, habang unti-unting dumidilim ang kalangitan at sumisilip ang mga bituin, naramdaman kong mas lalo akong pinagpala. Ang bawat tawa ng aking anak, ang mga halik ni Dante sa aking noo,
At ang init ng aming tahanan ay paalala na kahit ilang ulit akong masaktan noon, ginamit iyon ng Diyos upang ituro sa akin ang tunay na halaga ng pag-ibig. Tahimik kong tiningnan si Dante habang nilalaro si Liam, habang si Chloe naman ay nakaupo sa kandungan ng kanyang ina. Ang liwanag mula sa mga kandila sa hapag ay bumabalot sa kanilang mga mukha, tila mga larawang hinabi ng langit. Sa sandaling iyon, naisip ko, ito ang gusto kong buhay, simple, puno ng pagmamahal, walang takot, walang pagtatago. Isang buhay na kahit lumipas ang mga taon, mananatiling buo, totoo at payapa. At sa ilalim ng malambot na liwanag ng gabi, habang yakap ko si Dante at ang aming anak, napangiti ako. Sapagkat alam kong sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, sa wakas, natagpuan ko na ang aking tahanan, hindi sa mansyon, hindi sa yaman, kundi sa mga bisig ng mga taong mahal ko. Ang tunay na kaligayahan ay hindi nasusukat sa yaman o karangyaan, kundi sa pagmamahalan, pagtitiwala at pagkalinga ng pamilya. Mahalaga ring pahalagahan ang bawat sandali, maging mapagpasensya sa isa't isa, at harapin ang mga pagsubok ng magkasama. Sa kabila ng sakit at pagkabigo, may biyaya at pag-asa na laging naghihintay sa atin. Sa huli, ang pagmamahal at pagkakaisa ang siyang nagbibigay ng tunay na kahulugan sa buhay. Taos puso ang pasasalamat namin sa lahat ng patuloy na sumusubaybay. Hanggang sa susunod nating kwento, nawa ay lagi tayong magsama-sama. Pagpalain kayo ng Diyos at mag-ingat kayo palagi.